Welcome to my vlog! For today's video, ipapakita ko nga po pala sa inyo mga marikoy ang buhay ko every time na uwi ako galing sa work. At dahil nga po Pilipino tayo ay hindi po mawawala sa atin, tinuturo ko na rin po sa anak kong Haponesa ang nakalakihan nating kultura sa Pilipinas. Dumiretso na nga po kami dyan sa kusina at kumain na rin kami dahil paspas na naman po kami sa gawaing bahay pagkatas kumain. Ganito po talaga ang buhay abroad. Pagdating mo galing sa trabaho, trabaho ka pa rin pagdating sa bahay. Ito nga po pala sa abroad ay hindi uso ang katulong. Kuha ka mong katulong, baka nga po yung sinasahod mo kulang pa po pampasweldo sa katulong. Dito nga po pala sa abroad, kailangan malakas at matatag ka. Dahil wala kang ibang masasandalan, kundi ang sarili mo lang. Mahirap po, pero kinakaya naman. Yes, kailangan kayanin kasi ina tayo, magulang tayo. Hindi tayo pwedeng sumuko. Kahit na nga minsan, sukon-suko na tayo, kailangan nating lumaban para sa ating mga anak, mga marikoy. At sunod nga pong nilinis namin dito naman sa kitchen, mga marikoy. Nakakain na rin naman kami dyan, kaya hugas at ligpit na lang din ang gagawin. Kaya habang busy ako dito maglinis, ang sabi ko sa anak ko, itapusin niya na ang kanyang homework para mamaya pagkatapos ko maglinis, i-check ko na lang. Mahirap din pala mga marikoy yung ganitong buhay na mag-isa lang. Ngayon ko lang kasi mga marikoy naranasan mamuhay na mag-isa, na walang kasama sa buhay. Kung dati kasi asawa ko lahat ang gumagawa. So hindi ko ramdam yung stress at pagod. Pagod man sa trabaho, oo, pero yung pati yung pagod sa bahay, ramdam na ramdam. Yung wala rin akong katuwang sa pagdisiplina ng anak ko. Kasi ang hirap-hirap mga marikoy, Japanese yan. Hindi pa ako fluent Japanese. Sa wakas, nadadaan ko sa ikwento. At least matatapos na itong paglilinis ko mga marikoy. At yun nga mga marikoy, tapos na tayo sa paglilinis. Oras naman para i-check ang assignment ng bata kung tama ba o mali yung kanyang mga sinagot. May dalawa ko nakitang mali pero inayos niya naman. At nasagutan din naman niya ng tama. Ayan guys, for 20 question. Dalawa lang yung mali niya sa maths. So, hindi ko alam kung bakit ganito ang sagot niya. Ayan. Ayan. Instead na 9 yung nandito. So, pinalitan niya. Honest naman siya. So, pula yung nilagay niya na number 9. Tapos, isa pa may mali siya dito. Lahat naman tama. Ito din. Mali din siya dito. Mali din siya dyan. So, yung pinaulit ko sa kanya. Ayan. So, honest siya. Hindi niya binura yung 4. Nilagyan niya lang ng 9. So, check ko na para makita ni teacher ko. Ito yung kanilang homework. Everyday may homework sila sa mathematics. Fast forward na tayo mga guys. Maliligo na kami. Ayan, at nakaligo na nga po pala kami at tapos na rin ang nilabhan namin. Alas 9 na nga po pala ng gabi. Kaya sabi ko kay Bibi, mauna na siya matulog kaysa kay Mami kasi magsasampay pa ako ng nilabhan. Araw-araw nga po pala ako naglalaba mga marikoy. At dito ko na lang din sa kwarto ko sinasampay kasi tinatamad akong pumunta ng coin laundry para i-dryer. At saka late na rin ang gabi. Tinatamad na rin akong bumiyahe. Matutuyo din naman yan pag pinag-electric panan ko na magdamag. Dali-dali ko na nga rin kung isinampay ang mga sampayin mga marikoy kasi nararamdaman ko na rin yung pagod at anghok. Ay, salamat. At sa wakas natapos ko na rin tong aking sampayin mga marikoy. At yun nga, pababa na nga po tayo. Dito nga po pala kami sa baba natutulog mga marikoy kasi nandito lang ang aircon sa baba. Wala po kaming aircon sa kwarto namin sa taas. Mainit pa po kasi ang panahon ngayon dito. At hanggang dito na lang po ang aming video. Thank you so much sa inyong pagsuporta. I love you all.